Dinala ko si Basti sa ospital dahil ilang araw na siyang nilalagnat. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Ngayon nga ay pangalawang araw na nilalagnat si Basti at bilang nanay hindi na talaga ako mapakali kasi hindi siya usual na nilalagnat na matagal. Minsan kung lalagnatin man siya isang araw lang tapos mawawala na agad kapag napainom ko na siya ng gamot. Pero ngayon kasi iba talaga yung lagnat niya kahit napainom ko na siya ng paracetamol after ng ilang oras mainit pa rin siya. Doon na ako kinabahan kasi parang hindi na siya normal na lagnat lang at kagabi nga bantay na bantay ako sa kanya at pabalik-balik ako sa pag-check ng temperature niya at halos every hour chine-check ko kung bumababa ba o tumataas. Lagi ko rin siyang pinupunasan para kahit papaano makatulong sa pagpapababa ng lagnat niya at sa totoo lang hindi rin talaga ako halos nakatulog kakaisip kung ano ba talaga yung nararamdaman niya. Ang hirap maging kalmado lalo na kapag anak mo yung may sakit at bukod pa doon nilang araw na rin siyang inuubo at may sipon kaya mas lalo akong nag-aalala. Parang sabay-sabay kasi yung symptoms niya kaya hindi ko rin maiwasang mag-overthink kung ano ba talaga to. Ang nakakakaba pa kapag daytime masigla naman siya at parang nawawala yung lagnat niya, nakakapaglaro pa siya ng konti at nagiging makulit kaya napapaisip talaga ako baka okay na siya. Pero pagdating ng gabi doon na naman tataas yung temperature niya kaya nung hindi pa rin talaga nagiging okay kahit umiinom naman siya ng gamot napagdesisyonan ko na din na dalhin na siya sa doktor. Buti na lang available naman yung pedya na nirekomenda nung pinsan ko sa akin at pinuntahan namin agad to. Pagdating namin doon, naghintay lang kami saglit tapos tinawag na si Basti para timbangin at tignan yung height niya tapos nung turn na namin, chinek agad siya ng doktor. Chinek nga niya ng maigi si Basti at tinanong nga din niya ako kung gaano na daw ba katagal yung lagnat ni Basti at ubo at sipon at buti na lang mabait naman yung doktor at maayos yung inexplain sa akin yung possible na dahilan ng nararamdaman ni Basti. Pinapunta nga niya kami sa laboratory para magpa-test ng CBC, platelet at marami pang iba. Tapos pinapa-x-ray niya din si Basti para ma-check yung lungs niya lalo na't ilang araw na din siyang inuubo at may sipon. At habang inihintay nga namin lumabas yung mga resulta, kumain muna kami ng lunch kasi nagugutom na din kami at inabutan na din kami ng lunchtime dito. Kaya pumunta na lang kami sa McDo at dito na lang kami kakain kasi malapit lang to dun sa hospital para kapag ready na yung resulta, mabilis lang din kaming makakabalik. Pagbalik namin sa hospital, nakuha na rin namin yung resulta sa blood test at hinihintay na nga lang namin yung sa x-ray niya. Doon na ako medyo kinabahan kasi nung tinitignan ko yung papel, may mga nakared dun sa resulta at hindi ko man masyadong maintindihan lahat pero alam ko na kapag may nakared, ibig sabihin may hindi normal. Pero kahit kinakabahan ako, sinubukan ko pa rin kumalma at sabi ko sa sarili ko, hihintayin ko muna yung doktor para siya yung mag-explain ng maayos sa akin. Kasi minsan kahit may mga nakared, hindi naman ibig sabihin na sobrang seryoso na pero syempre bilang nanay hindi mo pa rin maiwasang mag-alala talaga. Kinakausap ko nga din si Basti na sana ingatan din niya yung sarili niya para hindi siya nagkakasakit palagi. Sa aming tatlo kasi siya yung madalas magkaroon talaga ng ubo, sipon, lagnat at kahit umiinom naman sila ng mga vitamins at lagi naman silang kumakain ng mga gulay at prutas lagi nga siyang nagkakasakit. Nung lumabas na nga yung resulta sa x-ray niya, kaagad naman na kaming bumalik sa doktor para ipabasa na lahat ng resulta niya at ayun na nga, nakita sa x-ray na meron siyang pneumonia at kailangan niyang uminom ng mga antibiotics. Parang biglang bumigat yung pakiramdam ko nung narinig ko yun at hindi ko inaasahan na aabot sa ganun. Akala ko, simpleng lagnat, ubo at sipon lang. Binigyan nga siya ng antibiotics at mga gamot at sinabihan kami na siguraduhin matapos niya yung buong course ng gamot at kahit pa bumuti yung pakiramdam niya after a few days. At kung sakaling hindi bumaba yung lagnat niya o lumala pa, kailangan agad bumalik sa ospital. Bilang isang nanay, sobrang sakit na marinig na may pneumonia yung anak mo pero kahit papaano, gumaan din yung pakiramdam ko kasi alam na namin yung kailangan gamutin at ano yung mga dapat gawin. Ayon sa doktor, mild pneumonia pa lang naman yung nakita sa x-ray niya kaya hindi na kailangan ma-confine at pwede na siyang gamutin sa bahay basta masunod namin ng maayos yung mga gamot at instructions. Sobrang laki ng pasasalamat ko na hindi ako nagdalawang isip na dalhin siya sa ospital kasi kung pinatagal pa namin, baka lumala pa yung kondisyon niya. Kaya sa mga mamis dyan na katulad ko, kapag may napapansin kayong kakaiba sa lagnat ng mga anak nyo, lalo na kung tumatagal at may kasamang ubo at sipon, wag na kayong maghintay pa at mas mabuti na yung maagapan natin agad. Ngayon nga, focus muna kami sa recovery ni Basti at sana tuloy-tuloy na yung paggaling niya at bumalik na ulit yung pagiging masigla at makulit niya. Yun lang, Mamshi! Bye!